Isang pagbati po muli sa inyong kapatid na si Brother Rigor. Magandang gabi po mga kapatid. Alam ko po na kayo'y galing mga sa trabaho at alam ko po ah, kayo'y pinagpala ng Panginoon at inunan niyo po ang gawaing ito. At narito nga po muli ang inyong kuya, si Kuya Rigor niyo po, si Brother Rigor, upang kayo'y bahagian ng, ng mga salita ng ating Panginoon. At alam ko po sa ako'y nagpapasalamat nga na ako'y naatasan nga muli na mag-lead or magbahagi nga ng mga salitang ito. Kaya even though na ito'y isang recorded lang, alam ko po na merong plano ang Panginoon, ito'y kalooban ng Panginoon, ito'y tinadya o sinadya ng Panginoon upang sa maiksimang paghahayag na ito ay magbigay ng aral, magbigay ng kalakasan sa bawat isa po sa atin. Hindi lang sa nakakarinig, maging sa iyo, sa akin po, sa pagtuturo ko po. Ito'y isang napakalaking motivation din po, malaking pag-aaral, pagpapalakas po sa aking pananampalataya. Kaya bago po tayo magdire-diretso, alam ko po na kay sabik na, bago po yan ay tayo muna po manalangin at idulog natin ang ating gawain nga po ito, ang ating midweek fellowship prayer, fellowship na ito'y maging matagumpay at lahat ng ating maging klaro, maging clear yung ating pag-aaralan. At tayo muna'y yumuko upang itulog sa panalangin sa pag-umpisa ng anak po ng ating gawain ito. Salamat o Diyos. Let's bow our head and let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nga po Diyos ay lubos na nagpapasalamat sa gabing ito na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Iwento nga po na ang ating mga kapatid ay galing nga po sa kanilang trabaho, pero ikaw po ang kanilang inuna, ikaw po ang kanilang binigyan, o Diyos, ng importansya upang ikaw nga po Diyos ay patuloy na makinig, o Lord. At na magawa po namin ang inatas niyo pong gawain sa amin nga pong midweek fellowship, o Diyos. At Lord, inatas ko nga po ang inyong lingkod, naway gamitin niyo nga po mightily ang aking bibig, ang aking buhay. Naway tago niyo nga po ako sa iyong harapan. Naway ko Diyos sa patuloy lang na makita. At nawa, o Diyos, patubayan niyo po ako ng Santo Espiritu upang lahat nga po, o Diyos, ng aking sasambitin ang lahat nga po, o Diyos, ng ilalabas ng aking bibig, o Diyos, masasabi, o Diyos, ay patuloy nga po na isang pagpapala, isang encouragement, isang pagpapatibay, o Diyos, sa mga pananampalataya ng bawat isa po sa amin. Salamat, o Diyos, naway ikaw ang patuloy na maggabay. Ganun din po sa mga kapatid po namin narito, naway sila'y patuloy nga po na samahan niyo po upang marinig nga po nila ang nais niyo pong mensahe sa bawat isa po sa amin. Salamat, o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan muna natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Alam ko po, hindi ko man kayo nakikita ngayon, pero alam ko po na maligaya kayo, nagagala kayo, at nagagala kayo, nagkakaroon tayo ng mga gawain ganito. So, ngayon, umpisahan ko na po sa aking nga pong introduction. Ngayon, introduction na po. Yun po, sa nagdaang mga taon o nagdaang buwan, ito, year 2025 na po, ay marami tayong mga pagsubok na naranasan, o marami tayong mga crisis, or sabihin natin mga trials na nangyayari. So, yun, hindi naman lingit nga sa mga bawat isa po sa atin, sa mga nagdaang taon, alam po natin na maraming mga trials or
sabihin nating crisis nga sa mga buhay natin na hindi lang sa akin, man din sa mga bawat isa po sa atin. Alam ko po na marami tayong naranasan, hindi walang exempted ba. Sabi nga po sa sa Santiago chapter 1 verse 2, sabi doon, di ba? Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y tumaramas ng pagsubok, sabi. So, yun, kung maano natin dito sa Santiago chapter 1 verse 2, sabi nga na walang exempted nga talaga. Lahat halos yung walang na pagkit mananampalataya tayo, nandun na tayo sa church, nandun na tayo, nag-serve na tayo sa Panginoon, pero nandun pa rin yung trials pa rin nga, may mga pagsubok pa rin na nahaharap tayo o nakakasagupa tayo. Kaya meron lang sa eksena, kasi alam ko po, eksena naman tong oras natin dito, oras ng ating pag-share na ito. So, bibigyan ko lang po kayo ng 3 puntos o 3 points na kung paano natin face yung 3 points in facing facing trials or crisis, sabi dito. Una po, yun, to'y nabasa ko lang nga po doon sa ating Biblia, yung sa panahon nga po na ni Haring Jehoshaphat. O, kilala niyo po ba si Haring Jehoshaphat? Yon, bali siya po yung pang-apat na hari ng Judah on the time nga sa Old Testament. So, patatagpuan po natin yon dito po sa ating text po natin ngayon. Dito po sa Second Chronica, pangalawang Chronica, chapter 20, sabi dito. Babasahin ko na lang po sa mga medyo malabo na, saka maliit to. Kaya sabi dito, yan, sa pamagat na digmaan laban sa Edom. Dumating ng panahon na nilusob ng mga Mobita at Amorita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumalakay sa ilog ng Lawa at nasa Hasotamar na tinatawag ding Engadid. So yun, verse 1 to 2, sabi diyan. So yun nga, binabalitaan nga po daw, o meron merong malaking pangkat, sabi yan, malaking pangkat na dito kasi sa book nito, parang nakaano po ako na merong magbibigay ng aral sa atin, magbibigay ng magandang yung pag-encourage po sa atin, yung sa buhay nga ni Haring Jehoshaphat, kung paano niya sinabuhay o binigyan ng yung pag-face nila ng in the time of, sabihin natin, yung labanan nila nito. So, kung babasahin nga natin dito, at ano po yung nangyari, kaya sabi, merong hindi lang basta isa o yung sasalakay, napakalaking pangkat po daw. So, parang kung sabi, laking bilang hari, paano niya to mapagtatagumpayan, o paano niya to mabibigyan ng lunas yung ganitong meron silang kasi alam niyo na pagka may kalaban na ganyan, di ba? Kaya po yung naging reaction niya. So yan, sabi dito sa verse 3, ito yung parang bibigyan natin ng isang dito in verse 3. Tutuloy natin yung sinabi dito, nabahala si Jehoshaphat at siya'y sumangguni kay Yahweh. Inutusan niya na mag-ayuno ang lahat sa buong Judah, sabi dito. So yun pinaka parang first sa atin, kung tayo nga nagkakaroon ng face of trials and crisis nga sa ating buhay. So yun nga, as King Jehoshaphat na
ginawang ano niya dito, first lesson na maano natin dito, na pinuntos niya is to seek the Lord in prayer. So, yun yung number one na nakita kong puntos na ibinibigay dito na parang uh, ibigay natin imbis na sa sarili nating kung sa ating kung sa atin parang sarili lang natin na ito talaga isang guni natin sa Panginoon na ginawa nga nila at hindi lang basta-basta prayer at ang ginawa nila dito inano pa nila as prayer and fasting, nag-ayuno sila, inutusan niya nga yung buong Juda nga na ipag-pray o mag-pray tayo, mag-ayuno tayo, iluhod natin sa ating Panginoon ang sitwasyon nating neto. Kasi ang dami, natakot siya kasi nga nakita natin na kung mabasa natin, mabalikan natin yung verse 2, sabi dito malaking pangkat, o sa verse 3 sabi nabahala si Josaphat. So sa kanyang pagkakabahala, hindi man siya makita natin hindi talaga siya doon sa niya nabuhay sa takot niya. So ang unang niya is to pray and magkaroon nga ng ayuno, ipag-aayuno. Kaya sa atin, di ba, pagka tayo ng ganitong problema, ganitong surganin sa ating mga buhay, kung may karamdaman tayo or may tayo na mabigat na pagsubok sa ating mga buhay, unang-una ko talaga dapat pagka iluhod natin sa Panginoon. So like ginawa ni King Josaphat. So alam ko naman po marami sa atin, 'di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga midweek prayer. Merong araw-araw tayong item na inaano lagi yung ating mga panalangin kasi yun po kasi kung atin lang, kung ganang atin lang, hindi natin po kayang mapagtagumpayan ng lahat ng mga pagsubok na yan. So yun, napaka-importante as dito nga makikita sa halimbawa ni Haring Josaphat. So number 2 na kagad, mabilis lang po ako mga kapatid. Number 2 na puntos na ating makikita dito as na kung habang tayo'y nagkakaroon o nagpe-facing tayo ng trials and or crisis dito din sa chapter 20 verse sa kabanata 12 sa 12, sabi dito, Diyos namin, parusahan mo sila. Hindi namin kayang sagupain ang gayong karaming kaaway. Hindi namin malaman ang aming gagawin. Ikaw lamang aming pag-asa. So makikita natin dito ano yung lesson, ano yung point na nais na ipabatid sa atin ngayong gabi sa ating nabasa nito. Point nga, sabi dito, seek God wisdom. In the time of trials, in facing of trials and crisis sa buhay natin, humingi tayo ng dunong o kaalaman, ng talino. Kasi sa ating Panginoon, alam natin na He knows best. Kung sasabihin na mothers knows best. God knows best talaga. Alam ng Panginoon, alam niya kung ano yung nararapat or sabihin nating nakakabuti sa atin in the right, yung He knows our right way na para gawin natin kasi siya yung Kaya nakita natin dito o sabihin natin nabalitaan na ni Haring kung anin natin istorya, di ba po? Lang po na dapat kung nalaman nilang gano'n na sasangguni ka agad siya sa mga niya, general niya o sa mga kubon niya, sa malalakas niyang pero hindi. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Humingi siya ng kaalaman sa Panginoon. Na hindi niya nga sabi doon sa ikaw lamang ang aming pag-asa. Kasi hindi pag-asa pag-asa na makukuha natin sa ibang sa mga kaibigan natin o sa mga sasabihan natin sa mga dabagkads natin o sa mga natin, pero ang pag-asa na yon sa Panginoon galing. So yon, pangalawang puntos, pagkatapos natin manalangin, pagkatapos pangalawa, seek the wisdom of God.
sabi nga sa lagi natin nababanggit, di ba? Nga pala, hindi ko pa nasabi yung sa sa awit nga pala. May pa na nalaktawan ko po. Yung sa prayer, sabi nga sa Awits chapter 6 verse 9, narinig na ang hikbi ko, ang dalangin na tulungan, tinugon niya na ako sa lahat ng aking panawagan. Sabi niya sa doon yun, supporting verse lang po doon uh, sa prayer, seek the Lord in prayer. Sabi niya, kaya lang patagdag ko lang. So yung pangalawa nga, seek God wisdom. So makikita naman natin, sabi nga doon ito yung parang supporting verse ko nga, doon sa Santiago, James chapter 1 verse 5, ngunit kung kulang kayo sa karunungan, sabi doon, sino man sa inyo humingi siya sa Diyos at bibigyan, sapagkat ang Diyos ay sagana magbigay at hindi nanunumbat. So, yun nga. Una, nga, patungkol sa we seek Lord in prayer. Siyempre, seek God wisdom. Kasi alam po natin na hindi natin kaya ang lahat ng mga pagsubok na ito, pero humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Kasi yun po yung sinabi nga sa Santiago, di ba? Kung kulang ka, humingi ka lang kasi hindi siya madamot. Nagbibigay siya. Hindi katulad ng di ba? Na alam naman nila pero ayaw nila sabihin sa iyo. May ganun eh. Di ba po? Pero ang makikita natin, sabi nga dito sa Bible, kung ikaw ako, minsan na ko nga, sabi ko ako, rin ako, kabisote rin ako. Minsan alam ko, minsan hindi. Minsan pero kung kay Lord ka talaga hingi ng karunungan, ng talino, magagawa mo. Mabibigyan mo ng katagumpayan yung lahat ng mga pagsubok na face natin. So, yun. Dalawa na po. Ayan, pangatlo na. Alam ko po, mabilis ako. Mga kapatid, alam ko po na simple man, pero talagang ito'y ayoko naman kasi ng medyo yung maraming palabok-palabok o gusto ko yung talaga, yung direct yung direct to the point, or talagang direct talaga sa puso natin. Yun po yung pinakamaganda. Maganda yung wala nang paligoy-ligoy. Yun. So, yung pangatlo, makikita natin, sabi dito, diyan pa rin po sa chapter 20, kung makikita natin jump tayo, dito sa chapter verse 18, sabi diyan, yumuko si Josaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Sabi dito sa 19, tumayo naman ang mga Levita sa angkan ng Kohat at Kore at malakas na nagpuri kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kaya mo dyan yung dito, makikita natin sa verse 18 and 19. So wala silang pagkatapos silang humingi ng magpanalangin, hingiin yung God's wisdom, nagpuri sila sa Panginoon. Kaya sabi dito, natin puntos, give thanks, give Him praise, worship Him in the needs of adversity. So lahat sa neto, sa mga pangyayari neto, makikita natin talaga lahat walang napakahirap magpuri, o sabihin natin mo nga kabigatan ka na nga, or sabihin natin may pagsubok ka na, pero nandun pa rin. Pero napakanan gayon kasi give thanks, magpasalamat pa rin nga tayo. Sabi ko nga doon sa unang verse natin sa Santiago, magpasalamat tayo kung meron dumadanas tayo ng mga pagsubok. Dito po sa uling puntos nga na nabasa natin, na patuloy pa rin yung pagpapasalamat nila. Nagpuri sila, nag-praise and worship sila, at talagang nila, nagbigay ng Kaya makikita natin kung dito sa
sa verse 21, matapos nilang paalalahanan ang mga tao, pumili ng mga mag-aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Ang mga ito'y inilagay niya sa unahan ng hukbong at habang daang umaawit, magpasalamat kayo kay Yahweh sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Kaya makikita natin dito sa verse 22 na ng kanilang awitan ay narinig ng mga kaaway. Ginulo sila ni Yahweh. Dito nagkaroon ng pagkilos yung Panginoon, di ba? Ginulo sila ni Yahweh. Bunga nito, sila ay nagkagulo at tuloy na nalupi. Ayan, verse 23, sabi, sinalakay ng mga Amonita, ang Mobita ay ang kasama nilang mga taga Edom at nilipon nila ang mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan. So makikita natin, yung nabasa ko nga ito, wow, napawaw ako. Ganun ba? Ganun kumilos ang Panginoon through sa pagpupuri natin. Kaya minsan nakakaano talaga, makikita natin sa church kung tayo dumadalangin talaga sa Panginoon. Makikita natin yung mga kapatid natin, alos hindi sila naman minsan sabi ko, kasi pagka makikita nyo, nandun talagang puspusan yung pagpupuri natin, pero aware din ako sa mga sitwasyon ng pagka nasa church ako. So pagka tinitingnan ko every event natin, sa mga natin, hindi nagpe-pray ako, pero inaano ko yung sitwasyon din ng mga kasama natin, mga kung baka meron ng di ba? Kaya tinitingnan ko, nag-o-observe ako. Kaya kitang-kita ko yung mga reaksyon ng mga kapatiran natin na alam ko parang punong-puno sila ng mga trials, punong-puno sila ng mga pagsubok, at pagka nagpupuri sila or sumasamba sa Panginoon talaga, yung pagka-praise and worship, tapos pagka nagkakaroon tayo ng nakikita ko yung talaga nila, yung talagang dinudugdog, halos napapayak sila. So yun po yung natin, kasi kailangan matuto tayong ipanalangin at kaalaman at mag-praise tayo, magpasalamat sa Panginoon. Kasi yun yung pinaka kaya tingnan nyo dito, makita nyo, walang physical na sabihin natin sila. Ang nangyari, sila itong nagkaroon ng nagkagulo at nagkapatayan. Sila halos namatay. Di ba? Kaya ganun kumikilos ang Panginoon. Ganun tayo pagbibigyan ng katagumpayan ng Panginoon. Kasi siya yung nakakaalam lahat nga. Kaya sabi ko, seek first. Kung itong tatlo nito, ating mapapamuhay o mabibigyan ng sa pumuhay pagka face nga tayo ng trials, po yun, magiging masaayos. Kaya magkatapos ako dito, mga kapatid, sabi nga dito sa verse, dito rin sa chapter 20 ng Kronika, sabi dito sa verse 30, naging tahimik ang buong nasasakupan ni Josaphat sapagkat pinagsasahalan sila ng Diyos. Ayan. Kaya ibig sabihin, magiging mapayapa, magiging maayos yung ating magiging maayos yung ating mga buhay kung talagang idudulog natin sa Panginoon yung ating mga problema o ating mga kabigatan na ito. Kasi siya yung magbibigay ng kapayapaan. Kasi ang ating Panginoon, siya yung ating prinsipe ng ating kapayapaan. So, gusto niyo bang maging mapayapa, di ba? Kaya dapat lahat ng mga pagsubok na ito ating idulog o ating ibigay sa ating Panginoon. Lagi nating luran o lagi nating
ibigay yung yung pag-worship sa kanya, 'di ba? Kasi even na marami tayong alam ko po na mm, ako nakakaranas sobrang talaga dinanas ko na kaya pagka naalala ko yun, pag ako every month nasa hospital, pag nakakita po ako ng ng mga may mga sakit or parang rin nahahabag ako at sabi ko talaga, nakakatakot parang parang aray, nakakasakit yung mga gano'n. Pero purihin po ang Panginoon kapag natin yon sa tulungan ng pananalangin natin, tulong ng ating mga kapatiran, nasa natin yan na napagtagumpayan natin at nagkaroon tayo ng kapayapaan at nakaayusan at yun po yung napakahalaga kasi pag kami peace tayo, yung peace na nanggagaling sa Panginoon, peace na na nabubuhay natin even na nakakangiti tayo, nakakabigyan tayo ng kagalakan. Kaya napakabuti nga pa ng Panginoon na naibigay, naibahagi nga po ito at salamat nga na muli tayong nakapag-share ng miski sa ganitong paraan lang sa midweek fellowship lang. Kaya maraming salamat mga kapatid. Salamat nga sa mga buhay niyo po. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. God bless you. At naway patuloy tayong sabay-sabay makalakad at magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Tayo muna ay manalangin. God, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nga po Diyos ay lubos na nagpapasalamat sa dakilang gabi na iyong pinagkaloob. Salamat nga po at kami nga Diyos ay patuloy yung binibigyan ng katatagan sa aming nga pong pananampalataya, katatagan sa aming nga pong mga buhay. Alam po namin na napakahirap, O Diyos, na lumakad sa iyong presensya, lumakad nga po sa pamumuhay nga po sa iyo, O Diyos, because ikaw Diyos ang nagbibigay muli sa amin ng mga halimbawa, ng mga salita niyo po, Diyos, nagbibigay nga po Diyos ang katatagan po sa amin. Kaya Lord, alam po namin na ikaw Diyos ang patuloy na magkikrema, magbibigay ng o Diyos ng kaalaman sa bawat isa po sa amin. Nawa o Diyos sa munting oras na iyong pinagkaloob sa amin, o Diyos, alam po namin na ikaw Lord ang patuloy na magbibigay ng iba yung paglago, iba yung pag-asa, O Diyos, sa bawat isa po sa amin. Nawa, O Diyos, kami palakasin niyo po. Palakasin niyo pa ang aming pananampalataya. Palakasin niyo pa ang aming takot sa iyo. Palakasin niyo pa, O Diyos, ang aming mga personal na pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. At nawa, O Diyos, ang aming nga pong Lord na pagkakaisa sa mga gawain, pagkakaisa sa aming mga kapatiran, pagkakaisa, O Diyos, sa aming nga pong iglesia, nawa, O Diyos, ay patuloy niyo Lord ka na ibigay sa amin. At dalangin ko nga rin po ang aming mga pamilya, nawa ingatin niyo nga po sila, pagkaloob ang lahat, O Diyos, ng kanilang mga pangangailangan. At ganoon din po sa aking mga kapatid na marap ng mga pagsubok. Dalangin ko nga po na ikaw ang patuloy na magbigay ng karunungan at kaalaman, naway mabigyan po nila kayo ng papuri pa rin, even though na kami ay just ay nakakaharap ng mga ganitong mga problema. Nawa, Diyos, ikaw Diyos sa patuloy na maggabay, patnubay sa bawat isa. Ito po kami dalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa mga kapatid. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. God to be glory po. Hallelujah. Yun lang po mga kapatid.